This is our theme. Amen. I would like to read to you, amen, in easy, standard version. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Alam magsabing, without wavering. Without wavering. For He, alam magsabing, for He who promise is faithful. Sinong naniniwala na faithful ang ating dakilang Diyos? Para mahina, sinong naniniwala na faithful ang ating nag-iisang Diyos, mga kapatid? Amen. Sometimes, nakakalimutan natin that serving God is a serious relationship. Amen. Hello? Amen. That's why I am very proud. Hindi ko man nabasa ng 60 times, but I read the Bible 7 times with reverse. Genesis to Revelation, Revelation to Genesis, mga kapatid. Dahil na-challenge ako one day, amen, nag-Bible study ako ng isang elder ng Church of Christ. At medyo kinapos siya doon sa mga logic, kinapos siya doon sa mga argument, at tinanong niya ako, before mo ako turuan, tanongin kita, seriously, did you read the Bible from page to page, from Genesis to Revelation? At siyempre, mahirap magsinungaling. Amen. At sabi ko, hindi ko po talaga lahat nabasa kasi minsan sa Bible school, kapag marami na, di ba, bigat, ini-skip mo yan. History, skip mo yan yung iba. Amen. At nagigilty ako. Sabi ko, babalik ako sa iyo, sir. After 7 days, babalikan kita at babasahin ko paulit-ulit ang Bible. Amen. Nung natapos ko na within 7 days, binabalik-balik ko pagbabasa ang Bible, mga kapatid. At binalikan ko siya. Doon ko napatunayan na kapag binasa mo pala ang kanyang mga salita, mayroon talagang kapangyarihan. Because in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Listen very carefully. And the Word. Hello? And the Word was God. Lakasan natin. And the Word was God. Ang salita ay Diyos. When you read the Bible, when you meditate the Word of God, day and night, even when you obey the Word of God, that is God itself in your life. Amen. Amen. Minsan hindi natin naintindihan. We neglect to read the Word of God. Nasabi ko kay Commodore, pag ako nagpipreach, hindi po ako tumitingin ng notes. Kasi the more akong tumitingin ng notes, nawawala po ako at tumatagal ako. Kaya, hindi ko naman memorize ang Bible fluently, kagaya ng ating kaibigan. Pero binigyan din ako ng a little bit photographic memory. Amen. Na kung mabasa ko, makita ko, pati kong page, pati yung space kung saan, pag bubuklatin ko yung Bible, madali kong mahanap. Would you say amen? Amen. So napakahalaga ang salita ng Diyos na panghawakan natin. Why? Because faithful is He who promised. Parang wala akong narinig na kapatid. Amen. Tapat siya na nangako sa bawat isa po sa atin. At kapag nangako siya, amen, at kapag sinasabi niya, His word will not return void. It will accomplish. Tutuparin niya. Makaganap yung salita ng Diyos. Amen. Kapag iyong panghawakan, iyong paniniwalaan. Because the word of God is God itself. Amen. Amen. Remember in John chapter 4 verse 24, God is Spirit. Do you believe that? Amen. Minsan, nag-iisip tayo, no? Salamat sa ating mga pastor na nandito, mga kaibigan ko, no? Sila, Pastor Bago, nandito yung mga kaibigan natin sa Antipolo, no? Mga close friends po natin nandito. Minsan,
kapag nasa kagipitan po tayo. Mga pastors, minsan, nakakalimutan natin na daluyan po tayo ng mga salita ng Diyos. Even you are not a pastor. Kasi ito'y nakalimutan natin. This is biblical. This is not because I have another organization or I have another religion or I have another group or affiliation. No, ma'am, no, sir. My dear brothers and sisters, the Word of God says, God is Spirit. Amen. And he that worship Him must worship Him in spirit. Now remember, minsan ginagawa nating big S yung small s. Bakit hindi yan big S? Hindi nyo napapansin, minsan kapag naglalagay sa karatula, nilalagay natin as big S. No. The Word of God in John 4:24, God is Spirit, that is big S, because tumutukoy yung big S sa Kanya. He is God. God is a Spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit, small s. Why? Because that Spirit is you. Dapat maintindihan mo, dapat maunawaan mo, na kapag tayo ay nagpupuri, tayo ay sumasamba, tayo ay nakikinig sa mga salita ng Diyos, buhay ang ating Espiritu. Amen. At liban doon, dapat totoo tayo na nagpupuri, naglilingkod, amen, at tumatawag sa ating nag-iisang Diyos. Amen. Woo! Can you shout? Woo! Woo! Sa Army, sa Navy, sa Marines, narinig natin palagi na, Huya! Sa ating mga kapatid, Hallelujah! Hallelujah! Parang mahina. Remember, we are the soldiers of Jesus Christ. Sundalo po tayo, mga kapatid, ng ating Panginoon. Dapat maintindihan, dapat alerto yung ating pag-iisip. Amen? Kasi nakadepende ang salita ng Diyos, amen, kung paano mo naunawaan, doon po kikilos ang Diyos. Amen. May kausap ako. Amen. Lahat tayo nagbabasa ng Bible. Lahat tayo nangangaral sa kanyang salita. Lahat tayo nakikinig sa kanyang mga salita. At ang tanong, how you understand His Word? How? The next question is, did you understand His Word? Tagalogin ko, amen, naiintindihan ba natin ang salita ng Diyos? Kasi kung naiintindihan natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos, buhay siya, nandito siya. Minsan ang doktrina natin, mga kapatid, lalo na mahirap, lalo na may mga blood control na yan. Sana babalik ng Panginoon at sunugin lahat ng mga yan. Pero nakakalimutan mo na hindi lang naman isa ang pangalan ng Panginoon. He was called many names. Hello? He was called Jehovah Jireh because He provided our needs. He was called Jehovah Rapha because He will heal our sicknesses. Amen? Do you hear me? Amen. And of course, He was called Emmanuel. What Emmanuel means? What Emmanuel means? We are always waiting that He will come back again. But we forgot that God is Emmanuel. He is with us always. Kasama natin siya palagi, mga kapatid. At sabi niya, before He ascended to heaven, He said to His disciples, and lo, I am with you always. Ano ibig sabihin? Do, naghihintay tayo sa Kanya, pero dapat maiintindihan natin na palagi natin siyang kasama, mga kapatid. Hindi lang sa panahon, mga kapatid, amen, na marami tayong pera. Hindi lang sa panahon na marami tayong pagpapala.
Sa panahon na sa kulungan tayo, sir. Amen. Sa panahon na walang-wala po tayo. Sa panahon na mayroon kang problema. Sa panahon na mayroon kang karamdaman. Would you say amen? Hallelujah. That's why the Bible says in Hebrews, amen, 10 verse 23, let us hold fast the confessions of our, of our hope without wavering. Amen. For he who promised is faithful. Now we believe na wala pong denomination, wala pong organization, wala pong sikta na magliligtas sa buhay natin. There is only one Savior. Amen. Sino dapat nating i-promote? It is not our group. It is not our sect. Amen. Hallelujah. Meron lang tayong dapat itaas, mga kapatid. Amen. Na pangalan. Higit sa lahat ng mga pangalan. Amen. We know that name. He is Jehoshua. He is Jesus. He is Yahweh. He is El Shaddai. Amen. He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. He is our Savior. He is Jireh. He is Jehovah Jireh. He is El Shaddai. Amen. Ang dami niyang pangalan. Amen. Bakit? Para doon kung ano ang iyong pangangailangan. Amen. Would you see amen? Amen. Then, in other translation says, next, in NIV, the word of God says, let us hold unswervingly. Sino nang nahuli dito sa traffic na swerving? Ha? At sasabihin mo, wala naman talagang violation ng swerving. Ang mayroon, obstruction. Amen? Sino nagdadrive dito? Tapos binabantayin ka lang ng hindi ng traffic enforcement. Sir, swerving ka. Lisensya mo. Amen? The Bible says, amen, let us hold unswervingly to the hope we profess for. Ano ibig sabihin? Sa paglilingkod po natin, sa relasyon po natin sa ating Panginoon, dapat hindi tayo nagsuswerve. It's good. Ano ibig sabihin yan? Hindi tayo mapirmi. Nandito ka sa linya, aalis ka sa linya mo. Amen? Because we believe that God is our guide. He lead our way. He lead our path. He light our way. Amen. Do you believe that? Yes, sir. Amen. Pinapaliwanag po ng Panginoon. At ngayon, sasabihin ko sa inyo, siguro magugulat kayo. Sino mo itong kalbong ito? Sabi ko kay Commodore kanina, alam niyo ba kaibahan namin ni Pastor Carl? Sabi niya, ano sir? Meron kaming kaibahan. Ako tanggap ko na. Alright. Kaya sabi ko, tingnan mo, nakapalos. So sabi ko sa kanya, sa classmate ko, tanggapin mo na, magpaahit ka na. Bagay sa'yo yan. Kasi bilog yung ulo mo. In fact, gusto ko sabihin sa inyo, nung rebirth ko, amen, same sa birthday niya. Hindi niyo ba alam na pareho kaming kaliwiti? Pero hindi kami nangangaliwa. Ito pa, trivia. Pareho kami ng blood type. Rare blood. AB positive. Amen? Mamaya magpapaquiz ako. Kapag nakasagot kayo, 1,000. Problema na. Sumasakit. Sabi ng asawa ko, okay tayo na. Marami ka magdala. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, God is so faithful. Amen. Amen. Last 3 years ago, come on. 3 years ago, next read, I was diagnosed. Sino mga nagda-dialysis dito? Sino may kidney problem dito? I was diagnosed as stage 4 chronic kidney disease.
I'm about to die. My wife and I, nandito yung driver namin, si Brother Luloy. Saan si Brother Luloy? Minsan si Brother Efren, nandyan si Brother Efren. Dinadala nila ako sa ospital. I'm sick. I'm dying. Ang sabi ko sa asawa ko, ayaw ko magpa-dialysis kasi magpa-dialysis ako, marami na akong kaibigan. Marami na akong kakilala, sir. Nung nagpa-dialysis sila, mukha ng kahoy. Hindi nakakatawa yun. Itong gwapo kong ito, sabi ko sa asawa ko, ayaw kong mamatay na pangit. Kasi ang glory ng Diyos mawawala. Kasi yung prayer ko, kapag kinuha mo ko, Panginoon, di ba pwede na makapag-prayer request sa Panginoon? Medyo gwapo din ako na hindi makatakot yung titig. Uy! Sino nang pumunta sa mga prayer service na pagtingin mo? Tapos napapanaginipan mo pa. Pag nag-CR ka, parang madilim, parang na-imagine mo yung mukha ka. Nakakatakot. Sino gustong mamatay na gwapo at maganda pa rin? Para makita yung glory ng Panginoon. Amen? Amen? Gusto ko nakangiti kayo. Tingnan mo. Yung bulati na lang hindi nakapirma sa akin dyan. Stage 4. Ang sabi ng doktor, mag-dialysis ka na. Paglabas mo dito, tinignan niya. Umiiling-iling yung doktor lagi. Taga-Sintlok. Anong pangalan nun? Sigud Nada ang pangalan nun? Sigud Nada. Mirang doktor yun. Tinakot ako, sir. Sabi niya, kapag hindi ka nag-dialysis, 1 month, patay ka na. Oo. Okay lang. But to tell you frankly, Doc, hindi po ikaw ang magbibigay ng oras kung kailan ako Amen. I will tell you, sabi ko sa kanya, babalikan kita. Kapag nabuhay ako, after 1 month, babalikan kita. Sabi niya, bakit? Mamultuhin mo ko? Hindi! Basta babalikan kita! At nagtalo kami ng asawa ko, sabi ng asawa ko, magpag-dialysis ka na lang kasi. Sabi ko, kung mamatay ako, mag-asawa ka ng Amerikano. At lagi kong binibilin sa mga anak ko, mga anak, kapag namatay ako, wag na wag niyong ibinta yung lupa na nasa harapan ng bahay natin. Wag na wag niyong ibinta. Sabi ng anak ko, bakit? Bakit pa? Basta wag niyong ibinta yung lupa na yan. Wag niyong ibinta. Sa bakit nga? Kasi hindi atin yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Now Proverbs 13 says, a good man will give inheritance to his children. Amen. But the wealth of the wicked is laid up to the just. Amen. Amen. Naniniwala ba kayo mga kapatid na yung mga ginagawa ng mga taga-flood control ay ipagkaloob yan sa mga taong matutuwid? Yep. Amen. Parang pito lang nag-imin ah. Amen. Nakita niyo kung ilang kahon yun, ilang bagbag na pira yun. Now, sabi ko sa Panginoon, God, I am dying. Pero wala akong ipapamana sa mga anak ko. May savings kami konti. Kasi my father told me, listen very carefully. Listen to your father. Kahit na hindi matino, minsan parang ayaw mo sa papa mo, you need to listen to him. Dahil may mga wisdom yan. Sabi ng father ko, anak, wala akong magpamamana sa iyo. Mayroon ako diskarte. Ito yung ituturo ko sa inyo. Always, when you plan, when you have a dream, everything, kapag mayroon kang ginagawa, you need, amen, dapat lagi kang 5 steps ahead. May bayaran ka? Sino may mga bayaran? Dapat yung bayaran mo, amen,
before darating yung bill mo, mayroon ka ng pangbayad na pang 5 buwan. Wala naman kami pera, pastor. Diba? Yung asawa ko lagi nag-worry. Siyempre, asawa. Graduate siya ng financial management, accountancy. More on accounting, dapat makikita niya. Ang kaibahan namin, ako, hindi nakikita. Hebrews 11:1. Now faith, alam magsabi, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ang pananampalataya, amen, ay ebidensya sa mga bagay na hindi mo nakikita. Dapat paniwalaan mo, amen, yung mga bagay na darating, yung mga bagay na inaasahan mo, paniniwalaan mo, kahit wala pa sa kamay mo, kahit hindi mo pa nakikita, you need to trust God because faithful is He who promised. Palagpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hindi po siya na nagsisinungaling. Lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Isang bagay lang hindi niya kayang gawin, ang magsisinungaling sa kanyang pangako sa iyo, sir. Amen? Amen. Now remember, kinigay mabuti, the Bible says, Christ is the head of the church. Amen. Who is the church? The church is not a building. The church is not an organization. The church is not a structure. The church is the living organism, the living spirit, the living person, and that is you and me. That is the real church. Hindi ito, hindi ang cathedral, because the Bible says in Acts chapter 17, verse 24, for God who created the world, even He will not dwell temples made with hands. Amen. Kaya sabi ko kay Pastor Carl, huwag kang mag-alala. Minsan kasi nag-iisip tayo bilang mga pastor, sana may building ako. Hello? Sana may katedral ako. May kausap ako? Yes, sir. Amen. Ano yung kaibigan ko? May kaibigan ako, hindi siya milyonaryo. Hindi siya milyonaryo. He is a trillionaire. Amen. You know him, sir? Yes, sir. Amen. But after he built one of the biggest cathedral in the world, Amen. nakalimutan niya, amen, na mayroong masigit pa, amen, sa building, sa katedral, sa mga gusali, amen, sa mga structure na nakikita natin, and that is you and me. Palagi natin iniisip, ganito lang ako. Diba? Sabi ni Pastor Carl nung nakarang gabi, ang tagal umandar ng motor ko. But remember, sir, amen, faithful is He Yeah. who promised. Amen. Not to boast, but all is for Him. The church, yung church po namin, maliit lang po. But we help almost 50 pastors. We buy car, we buy church instruments, we give them money, because faithful is He who promised. Kapag nangako ang Diyos ng pagpapala, matutupad yun. Now remember, when the Bible says Christ is the head, and we are His, we are
are His. The church is us. Bakit? Kahit gaano kalaki ng katedral mo, sir, kahit gaano kaganda ng building mo, hindi yan ililigtas ng Panginoon. Amen, amen. Go on. Minsan, we focus too much sa mga bagay na material dito sa mundong ito. Angit, nagkukontras yung doctrine natin na malapit ng babalik ang Panginoon. That's good. Amen. That's good. Kung makakita tayo na magandang sasakyan, sana mayroon ako ng ganyan. Makita tayo na magandang bagay, sana mayroon akong ganyan. And we always say, these things are temporary. Istoryahin. Hello? Amen. Ang gusto ng Diyos, maintindihan mo ang kanyang mga banal na salita. Kasi ang Diyos, faithful po sa bawat isa sa atin. Once He promised, hindi siya tumitingin, sir. Kung anong background mo, by education, hindi siya tumitingin sa iyo kung gaano kalaki ang binibigay mo. Minsan we are too boastful. We are too arrogant. Pag mayroon tayong blessing, di ba? Pag mayroon tayo minsan sasakyan, parang, ba yan? Bilisan mo nga. Bagal naman ito, dapat hindi ito dumadaan dito. May kausap ako. Ano ba yung damit niya? Diba? Pag meron tayong magandang sapatos, meron tayong magandang bag, parang taas ng mga lead natin. Amen. I will tell you, hindi ko lang nalagay dito, pero lahat ng congregation po namin, alam po nila na may hammer po kami. Alam niyo yung hammer? Mamartilyuhin mo bago aandar. We call that hammer. At kapag umulan, sir, kami ng asawa ko, nagpapayong po kami sa loob. Kasi wala kang makita na sasakyan sa buong mundo. Amen. Na nakapayong sa loob. Dinaig namin si Diskaya, yung bumili ng Rolls Royce. Dahil sa payong. Kami sa loob ng sasakyan, mayroon talaga kaming payong. Lalo na kapag umulan. But faithful is He who promised. Sabi ko, Panginoon, tama na. Naintindihan ko na lahat ng mga bagay. Panahon naman ngayon na ipakita mo sa mga tao na totoo ang iyong pangako. Mayroong isang ladies, nandito yung anak niya, Navy yung father niya, sir. Si Sister Training Villanueva, that was October 29. Hindi ko makalimutan yan. 2024. Sabi niya sa akin, Pastor, meron po akong vision po sa inyo. Sana yan. Magkaroon po kayo ng mga sasakyan before po matapos ang 2025. Pero, hindi po ako sasakay. Nagtampo ako, mga kapatid. Kasi, tuwing ulan, dinadaanan namin siya sa kanilang bahay, kasama yung kanyang anak. Sabi ko, iniisip ko siguro, ano to, hindi nasasakay sa akin kasi mayroon ng ibang sasakyan. Kasi kapag sasakay siya, yung sasakyan kasi namin, yung Tamaro na box type, kapag iikot yung gulo, may mga butas. Pagpasok nila sa simbahan, anong nangyari dito? Sabi, sasakyan mo, Pastor, na ano? Tumitilang musik sa loob. Walang kapaludo, butas. Sabi niya, hindi po ako sasakay. So, bakit hindi ka sasakay? Magkaroon ako ng mga sasakyan, hindi ka sasakay. Basta hindi ako sasakay. I will tell you, ginamit siya ng Panginoon, nagprophesy. Kinabukasan, tinawag niya yung kanyang mga anak, nagpasundo siya kasi sumikip ang dibdib niya. After an hour,
tumawag yung Sister Ginny Rose at saka si Brother Jerome. Sabi niya, Pastor, punta po kayo dito sa ospital. So, bakit? Patay na po si nanay. That was October 30. October 30? 31. Tama, 31. October 31. After ng aming prayer meeting, kinabukasan namatay po siya. Pero you know that? Sabi ko, totoo kayo yung sinasabi ni Star Training, magkaroon kami ng sasakyan. Ang hirap. Alam niyo ba yung sasakyan namin? Hindi gumagana yung wiper. Kapag umulan, dapat manual yung wiper. Hawakan mo yung wiper, ikaw yung mag-wipe. Oo. At titigil kami kasi hindi na kaya. Ganunin mo. Minsan pa, namamatay yung headlight. At umuulan minsan, pero ang Diyos napakabuti. Meron ako isang kaibigan, naging ka-business partner ko, sabi niya, bibili ka ng sasakyan mo, meron ako bibigay na pera sa'yo. Pumili ka ng gusto mong mga sasakyan, kahit ano. Bumili ka. Sabi ko, saan yung pera? Diba? Sabi, magniwala ka lang dahil ibibigay ng Diyos sa'yo. Parang ngayon, para hindi kayo maniwala na parang mayroong ermitanyo na bigla lang may umuusok at nagbibigay ng susi sa'yo. Pita. Parang pita. Maniwala kayo sa ibig kaming dalawa mag-asawa. 12 ng gabi. Kinakaunang binigyan po ako ng mga kapatid ng Triton. Yung top of the line na Triton. 2025. Fully paid. Hindi pa natapos yun. Nangako ako sa anak ko, yan yung anak ko. Sabi ko na, kasi nag-boyfriend siya ng maaga eh. At hiniwalayan niya. Sabi ko, kapag mag-focus ka sa study mo, walang boyfriend, at nag-high honor ka, bibilhan kita ng sasakyan kasi 18 ka na, magka-college ka na. Totoo po. Oo, kailan ba ako nagsisinungaling? Lingkod ako ng Diyos. Pero wala po akong pera, sir. One day, dala ko yung Triton, nandyan si Pastor Jerry. Dumaan kami doon sa kapatid niya. Kilala niyo si Pastor Jimuel Paseros na Valio. Nagbibinta pala yung kapatid niya ng sasakyan. Kita ko, may wigo. Sabi, bilhin mo na. Magkano? Ganito. Hindi. Tawaran natin. Hindi ko na sabihin yung presyo. Sa madaling salita, dinala ko yung wigo, sikanhan. Tapos, binisi ko yung anak ko na. Dahil nag-high honor ka, hindi lang honor, high honor. 1,000 sila. Ilan lang yung nag-high honor? Nagmana sa akin, sir. Sabi ko, hindi ka ba namumudigo? Hindi. Totoo to, daddy. Nag-high honor ka. Lumabas ka, meron kang sasakyan. Tuwa siya. Pero nakonsensya ako. Ano bakit? Sabi ko, ang Diyos kapag nagbigay, dapat brand new. Problema, wala akong pera pang bili ng brand new. Pag bibili kayo ng sakyan, anong gusto nyo? Brand new o sikanhan? Brand new. Sino gusto ng sasakyan? May parapol ako mamaya. Sabi ko sa kanya, dahil na-scholar ka, wala na akong gagastusin sa iyo. Kapag may high honor ka kasi, kapag may mga school, either private o public, full scholar ka. Sabi ko, dahil wala na akong gagastusin sa iyo, at posible,
kung magmagna cum laude ka, bibigyan kita ng house and lot. Sabi ang totoo dati, basta mag-aaral ka. Kasi gusto ko yung FL kasi ako, sir. Hindi si First Lady, ha. FL ako, frustrated lawyer po ako. Kaya nag-criminology ako, gusto sana ako mag-law. Wala eh. Tinawag ng Panginoon, mas high calling. Proud naman ako. Amen. Kaya sabi ko sa kanya, dahil scholar ka, mayroon akong iregalo sa iyo. Nag-pray ako magdamag, at sunod na araw, sinurprise ko siya ulit. Siwali ka, sama natin si mami mo. Mayroon tayong pupuntahan. Dahil 18 ka na, ikaw na mismo ang peperma sa resibo na ikaw ang nagmamayari. Sabi, ano bang gusto mong sasakyan? Sabi niya, gusto ko sana yung pangarap mo, sir, yung jeepney. Sige, halika. Dinala ko siya sa kasa. Nakita niya yung jeepney, sabi niya, ganda sa akin yan. Oo, ganda yun. Sa'yo na yan, itong nag-iisang pinakamagandang jeepney dito, kulay gray. Sa'yo na yan, pipirmahan mo na yan. Wala ka nang babayaran yan. Mag-ipon ka na lang sa bao mo, panggas. Kasi cash yan, binili natin. Why? Because faithful is He who promised. Amen. Kapag nangako ang Diyos, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Why? Kasi ang Diyos, mga kapatid, once siya nagsasalita, hindi po ito babalik na walang kabuluhan. Itong church na ito, Pastor Carl, amen. Hindi lang dapat ito sa Pagsanhan, hindi lang dapat ito sa Santa Cruz, hindi lang dapat ito sa Lumban, mga kapatid. It will spread out to the whole world. Kasi minsan, nababarahan tayo, mga kapatid, dahil sa mga kung ano-anong mga policy. In fact, ang policy na dapat nating tutuparin, yung sinabi ng Panginoon, go ye all the world, teach, preach, baptize, amen. Yun yung dapat tuparin natin, mga kapatid. Hindi yung boundary, hindi yung padamihan tayo ng membro, hindi yung agawan tayo ng membro, mga kapatid, amen. May kausap ako, mga kapatid, dapat mag-focus tayo sa salita ng Diyos. At kung gusto niyong makita, mga kapatid, amen, praise God. Noong tinaningan ako ng doktor, idadialysis ako, namamanas na po ako. Meron akong sinabihan ng mga kaibigan ko. Sabi ko, meron akong last will. Kung sana tulungan niyo yung pamilya ko before po ako mamatay. O kung mamatay na ako, problema ko, wala akong sinpeter. Sino may sinpeter? Alam niyo, nung namatay father ko, napakahirap. Inutang po namin yung kabaong. Hirap. At dahil brad ko sa paternity yung may-ari ng kulinaria, bawat punta ko sa amin, nagtatago ako. Kasi baka singilin ako. Doon wala akong pambayad. Alam naman ang mga pastor dito, evangelist ako noon, national evangelist ako noon. Pag nag-preach ka, gagamitin ka, mag-preach mula Lunes, Pastor Joy, naging national evangelist din si Pastor Joy, Lunes hanggang Linggo ng gabi. Imagine mo yan, 8 beses o 9 na beses ka mangangaral sa isang linggo. Tapos ang nakapanghina, sir, yung offering na ibibigay sa'yo. Kasi hindi kasya doon pamasahe papunta doon sa ibang lugar na pupuntahan mo ulit. At minsan pa makalimutan kang bigyan ng offering. Pararinggan mo ngayon ang pastor.
Magkano kayo yung pamasahe mula dito sa Cabanatuan? Ako na Makati. Sabihin niyo, mga 180 siguro. 180. Basta 20 na lang kasi yung pera. Ay, yung opera mo pala. Hindi ko alam kung nagpalimot-limot lang eh. Sino bang pastor dito na dinaanan ka ng evangelist? So evangelist ngayon, meron ng sweldo ata. Diba? Parang may sweldo na. Noon wala. Napakahirap. When I was diagnosed as stage 4 CKD, hindi ako nawala ng pag-asa. Sabi ko, hindi mo ako papatayin, Panginoon. Hindi ko lang ipapakita dyan, yung katawan ko punong-puno na ng pasak because my blood was poisoned. Nagpasa na. Ang sabi ng doktor, kapag umakyat yung toxic sa utak mo, magkukumatos ka, then you will die. Eh ako kasi matapang eh. EB blood. Royal blood. Laging umiyak yung asawa ko. Paano ka na kasi? After 5 years, 3 years, 4 years, mag-dialysis ako, maubos yung pera natin. Mamatay din ako. Sabi ko, itong pera, naalala ninyo? Nang turo ng father ko, you need to think lagi. Magplano ka lagi, 5 steps ahead. Meron akong tinatago. Alam ng asawa ko yan. May mga libro, siksik, ilalim ng mga aparador. Yan, alam mo tuloy ni Ma'am. Mahilig ko magtago. At minsan hindi niya alam kung magkano yung laman sa bank account ko. Sabi ko, may kunti tayong pera. Kapag namatay ko, itong bahay natin, then may insurance, bayad na ito. Let's go travel! Travel tayo. Nandiyan ba dyan na? Hindi niya nalagay. Nagta-travel kami mga kapatid, naka-wheelchair po ako. Ibalik mo yan. Yan, sa naiya yan. Naka-wheelchair po ako. Sabi ko, let's enjoy life. Amen. Dahil mayroon po tayong Diyos na pinaglingkuran. Gusto ko, we will create happy memories. Gusto ko kapag namatay ako, huwag kayong umiyak. Sabi ng bunso ko, huwag ka mamatay natin. Hindi pa ako mamatay nga, mag-travel pa tayo. We will go back to our roots. Dahil taga-Buhol po kami, yung Luway. Sinong taga-Buhol dito? Mayroong Luway, Buhol yan. Yung Luway, doon kinuha yung apelido namin. Kaya taga-saan yan si Cases? Taga-Luwayon yan. Taga-Luwayon, Luway. Kaya ang apelido namin, Luwayon. Pero hindi talaga, baka Cases apelido namin. So bumalik kami doon, dinala ko yung mga anak ko. Pasal kami, yan, ito yon. Ito yung lugar namin. Ito yung kinikwento ng lulo ko kasi yung lulo ko, revolutionary yun. No? Nilalating ko siya palagi ng praile na pari hanggang sa hindi siya nakatiis, pinatay niya yung mga praile na pari, patay yung mga madre. Minasakir niya mga kapatid ko sa Luway, isa sa pinakamatandang church cathedral sa Bohol. Inubos niya yun at pumunta siya ng Surigao. Kaya yung mga uncle ko na yung nag-retired na ng mga sundalo, marami kami sa Surigao, Davao. We make memories, happy memories. At nag-enjoy yung mga anak namin, mga kapatid. Ang naging problema ko, nag-book po ako ng sasakyan sa Bohol. Di ba merong rent-a-car? Kasi alam ko, yung kaibigan namin pastor dating National Evangelist, si Jonathan Macadaig, ang alam ko, marunong siyang mag-drive. Yun pala, kahit bike, hindi siya marunong mag-drive ng bike. Pinahatid ko yung sasakyan sa airport. Sa airport. Ito na ngayon, hinatid na ng ano. Naka-wheelchair ako. Sabi ko, friend, drive ka na. Saan yung driver? Umuwi na kasi direct natin to. Mag-drive ka. Paano ko makadrive? Hindi na ako marunong mag-drive. Pag-drive mo ako sa sasakyan. Hindi nyo wala mula airport hanggang doon sa bahay nila. Dinadrive. Kasi hindi ako makaapak eh. Dinadrive ko yung Kotse Manubila.
ang hawak ko, yung tungkod, panggas mo, nagiging creative ako mga kapatid. Ang nakarating kami buong pamilya, buhay. Kaya kung hindi kayo marunong mag-drive, utang na loob, mag-practice kayo mag-drive. Kasi hindi kayo bibigyan ng sasakyan kung hindi kayo marunong mag-drive. At kung hindi talaga kayo marunong mag-drive, mag-pray ka na magkaroon ka ng driver. And to make the story short, umikot kami. Luzon, Visayas, Mindanao, kagaya ng ginawa mo, sir. So yung kaibahan lang nito kay sir, sabi ko, tinitingnan yung kasawa, kaibahan lang nila dito kasi free trip eh. Gumastos kami ng almost 300 plus thousand ticket, pagkain, hotel, lahat yung ginastos namin yun. Si sir kasi, kapag lumilipad sila, nakasi-130 yan, may piloto yung sarili. Yung paglalapag yan, mayroon pang, anong tawag doon? Yung honors, arrival honors. Eh kami wala. Talagang naka-wheelchair yung arrival honors. First time kong sumakay mga kapatid sa Philippine Airlines, binuksan yung ulo ng eroplano. Mayroon palang ano yon, yung exit ng piloto. Nilagyan na parang air clip. At ang kasama ko mga kapatid ko, yung mga naka-oxygen, kasama ko, mamatay na ata. Inakyat po ako. Yung problema pa, yung katabi ko, alcohol ng alcohol. Parang inisip siya, baka nakakahawa ito. Inainis yung asawa ko. Pumunta ka nga dito. Hindi ka naman nakakahawa eh. Maldita rin to. Wala yung tatay, Ilocano yung nanay. Hindi. Sabi ko, okay lang yun. Ang hirap. Pero bumaliktad yung panahon mga kapatid. Amen. Habang nagta-travel kami, nagpupuring kami, nagiging masaya kami sa travel. Amen. Dahan-dahan kong nakalimutan na may sakit ako, sir. Dahan-dahan kong nakalimutan. Hanggang yan, kasama ko si Pastor Dudes, ito. Doon sa Jinsan, kasi sabi ko sa asawa ko, huwag mo lang sabihin sa mga bata, pupunta ako Mindanao, kung sakaling mamatay ako, marami akong kaibigan doon, ililibing ako. Kasi iniisip ko, sir, pag mamatay ako dito sa Luzon, wala akong pambili ng kabaong, wala akong St. Peter, wala akong libingan. Alam ko naman kasi, ilang beses na ako nag-winnership hanggang living. 5 years lang yan yung apartment, yung condominium. After yung buto mo, itapon na lang yan, gawing bulalo na lang yan. Sino nakalibing dito? Cemetery yung siksikan na mayroong apartment, di ba? Sabi ko, pag namatay ako, sabi ko, cremate niyo ako. Nasabi ko sa kanya, huwag kang maingay kasi dying na ako. Pagdating doon, kung sakaling malala na talaga, doon ako hanggang mamatay. Ayaw kong makita niyo ako na maghihirap ako. But, faithful is He who promised. Last na mga kapatid, nagpa-check up ako. General check up. O ito na, final na ito. Doon sa St. Elizabeth Hospital, kasama ko si Pastor Dudes. Nagpa-check up ako mga pero para makita ko, thrill ako, gusto ko, di ba? Curious ka. Binigay ng doktor kinabukasan yung resulta ng laboratory, lahat-lahat. To surprise, nakita ko pa. Kinumpir ko doon sa dati kong resulta. Sabi ko sa asawa ko, ma, parang kumaling na ako. So bakit? Ang baba na lang. Yung sino may diabetes dito? Imagine nyo yan. May diabetes ako. May kidney problem ako. May kidney stone ako. Mayroon akong gout. Lahat na po ng sakit, mayroon ako. Pero nung nagpa-check up ako mga kapatid, to my surprise, because faithful is He who promised. Nakita ko lahat ng creatinine ko, lahat sugar ko mga kapatid, totally nawala yung diabetes.
diabetes ko, nawala mga kapatid ko, naging normal yung creatinine ko mga kapatid. Lahat ng sakit ko, lahat normal mga kapatid. At hindi ko maintindihan paano nangyari na dying na ako. Ang sabi ng doktor, imposible kasi ang kidney problem ay irreversible. Wala akong ininom na gamot, tubig lang at saka malunggay. Tubig, malunggay. Tubig, malunggay. Kasi pininiwalaan ko yung sa Revelation. The Lord will give you a tree that has 12 kinds of fruits and the leaves will heal the nations. Naniniwala ko mga kapatid ko ng mga prutas, ang mga dahon ay magpapagaling sa karamdaman ng tao. Wala akong gamot. Hanggang ngayon, walang gamot mga kapatid. At nakikita niyo naman, I am alive indeed. Because faithful is He who promised. Kapag nangako ang Diyos, faithful siya. Hindi kanya bibiguin na kahit minsan Minister, binibigo natin siya. Pero ang Diyos, hindi niya tayo binibigo, mga kapatid. Because faithful is He who promised. Ang lahat sumigaw, you are faithful. You are faithful. Alam niyo mga kapatid, umikot ang panahon. Ang sabi ko sa asawa ko, my love, matutupad na yung pangarap ko bago man ako kukunin ng Panginoon. Dadalhin kita sa City of Love. Alam yung City of Love? Paris. Whoa. Hindi sa Paris-Paris Sir, pagtigatan. Next year pa ako, sir. Tagadala Alam yung pangarap ko? Baggage boy. Gusto kong makita yung creation na ginawa ng Diyos. Sinisan tayo, bakit hindi dumating? Hindi ka nangarap eh. Yeah, Hindi natin pinag-pray yung gusto natin. amen. The Bible says in Psalms chapter 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He shall give you hindi desire, the desires of your heart. Lahat ng nasa, lahat ng gusto mo, lahat ng pangarap mo, ibibigay po ng Diyos, mga kapatid. Alam niyo ba kung anong ginawa ng Diyos? Dahil siya ay faithful, binigyan po ako, mga kapatid ko, ng 7 libreng sasakyan. Dalawang MB350 na van, isang Triton GLS, isang top of the line na titanium Ford with moonlight, isang Jimny. Amen. Praise God. Ito pa, meron pa akong big bike para kasamahan si Commodore. Because faithful is He. Amen. Do you believe that He is faithful? Yes, sir. Faithful is He who promised. Kapag nangako ang Diyos, tutuparin niya. Hindi niya titignan kung anong pagkatao mo. Hindi niya titignan kung anong sikta mo, Pastor Joy. Hindi niya tinitignan kung anong organization mo. Alam mo yung tinitignan niya? He's looking into your heart. Because God is looking inside your heart. Kasi minsan mahilig tayo ng, alam niyo na, ito ba sikreto? Once na binibless ka ng Panginoon, mag-pray ka lang, magpasalamat ka lang. Huwag mo nang ipaalam sa buong mundo, pipisbook mo yan, I have my brand new car, fully paid. May kausap ko? Kasi isa lang, sister. Isa lang na magsilo sa iyo. Sapat na yan. Kung hindi bayad yan, binamantlihan mo, susunod na mga buwan yan, embarguhin na yan.
May kausap ako. Sino gusto ng brand new na sasakyan? Amen. Sino may hulugan na sasakyan? Pastor, ma-post ko na. Ayahan mo na yun. Sa susunod, huwag ko nang i-post. May kausap ako. Amen. Alam mo mga kapatiran, hindi nga alam ng mga kapatiran na ano eh. Ba't ang dami na sasakyan ni Pastor? Meron pa sila hindi nakikita. Yan parang kagaya ng Genesis-Kaya. May payong. Ang problema ko yung parking, yung subdivision po namin mga kapatid. Naglalagay, no parking, no parking, no parking. Naiingit po sa akin. Sabi ko, tingnan mo. Eh yung iba doon na sa simbahan. But I always believe that faithful is He. Amen. Oh, promise. Amen. 25 years, mga kapatid, ang church na ito. He is always faithful, mga kapatid. Amen. Hindi ko siya nagkakaroon. Hindi ko siya nagkukulang. Amen. Hallelujah. Minsan tayo ay nag-alinlangan. Minsan tayo ay parang nag-wave ang ating pananampalataya. Minsan nakakalimutan natin kung gaano kadakila ang Diyos na ating pinaglingkuran, mga kapatid. And I will tell you, kahit na nakalimutan mo siya, hindi ka pa rin niya nakakalimutan. Amen. Kasi sa araw na ito, mga kapatid, amen, pinapaalala po sa iyo na faithful po siya. Yes, sir. Amen. Hello? Di ba may mga pangarap tayong bahay? Matapos yung ating mansion, sir? Amen. May pangarap tayong sasakyan? Hello? May pangarap tayong negosyo? Buhay po yung asawa ko. Ang sabi ko, habang palaki ng palaki mga anak natin, mag-pray po tayo. Nagbibigyan po tayo ng Diyos ng negosyo. Kaya, may mga pastor dito, huwag po kayong matakot magnegosyo. Amen. Kasi ngayon nyo lang maririnig na si Jesus Christ, businessman. He always say, I will go to my Father's business. Amen. He is a businessman. In fact, si Joseph Arimathea, are you really? Si Joseph Arimathea, known na businessman. Siya yung nagpahiram, mga kapatid ko, ng libingan ni Jesus Christ. Bakit hiniram na niya yung libingan niya? Because after 3 days, He will rise up again. Amen. Hello, mga kapatid. Kaya nanghiram siya. Ito be careful. Kasi minsan, tayo mga kapatid, nakikinig lang tayo ng mga preaching, nakikinig tayo ng mga turo, pero hindi talaga natin binasa, ina-analyze yung salita ng Diyos. Now, I will tell you, si Peter, Pastor Joy, mayroong binan. Ang ibig sabihin, kung may binan si Peter, mayroong pong asawa. Tama, mali? Yes, sir. Si Paul, member ng Sanhedrin. Hindi ka pwede ma-member ng Sanhedrin if you have no wife. Now I will tell you, nung sinabi ni Jesus Christ, Peter, come, I will make you fishers of men. Sa tingin mo ba, si Raulo ang ating Panginoon, patawagin niya yung tao, hindi nakakain yung pamilya niya dahil susunod-sunod na lang kay Jesus Christ? That's good. Hello? Eh, bakit sinabi ni Jesus Christ, magkano kaya ang gagastusin natin pagpakainin natin itong 5,000 mga tao? Anong sabi namin ng mga disipulo? 1 taon na sweldo, hindi namin kayang pakainin yung mga taong ito dahil napakarami. Ano ibig sabihin? May sweldo po sila. Paano nagkaroon ng sweldo si Jesus Christ? Paano nagkaroon ng sweldo ang mga apostoles? Si Jesus Christ, 12 years old. Kasi ang mga Hudyo, 12 years old pa lang, mag-i-start na sila ng negosyo. Kaya sa buong mundo, listen very carefully, sa buong mundo, ang pinakasikat na mga negosyante, ang pinakakilalang mga negosyante, mga Hudyo. Dahil 12 years old pa lang sila, tinitrain na kasi sila ng kanilang father. Now we think that a carpenter is a fool. Who told you? In the Bible lands and custom, those carpenters sa ating panahon ngayon, parang sila diskaya yan, mga kontraktor. Amen.
Kasi nakikita lang natin yung mga karpintero, ay mahirap yan. Karpintero, walang bahay. Sino kilala mong karpintero, walang bahay? Mason, walang bahay. Tama? Tama. See, Jesus Christ is a businessman. Because He is always say, I am going to finish the business of my Father. We have our Father's business. Si Jesus Christ is spiritually, nagtuturo siya ng Word of God. Pero physically, hindi uuwi ang kanyang mga tinuturuan. Parang ngayon, nandito kayo, nakikinig kayo sa kalbo na nagpipreach sa iyo. After nun, uuwi kayo, hindi kayo kakain. Anong sabihin nyo? Walang hiya ito mga ito, pinapapunta dito, hindi tayo makakain. Huwag kayo magalang, may catering po! Right. May kausap ako. Amen. Paano tayo makapagbayad ng catering o sa mall na ito kung wala tayong pera? Miss conception po natin palagi. Right. Na kapag mahirap ka, mapunta ka sa langit. Dahil ang sabi ng Panginoon, mabuti pa ang kamilyo makapasok sa butas ng karayom kaysa sa mga mayayaman. Hindi naman literal yun. Ano ibig sabihin? Minsan kasi kapag mayaman ka na, ma-pride ka na. Mayroong needle eye doon sa Jerusalem. Ano yung needle eye? Pag na-close na yung main gate, sir, mayroon pong needle eye gate. At ang camel doon, para makapasok, lumuluhod yun. Nakaluhod, pumapasok. See? Because we interpret the Bible literally. But God is a spirit. When you read the Bible, that is spiritual. That is not literal. But it will become literal after you understand His Word. Kapag pinasa mo at naintindihan mo, maging literal yan. Maging totoo yung blessing. Na kapag uwi niyo, simple lang pala. Unawain ko lang pala yung pangako ng Panginoon. At kapag naunawaan ko lang ang pangako ng Panginoon at naiintindihan ko na He is faithful to His promise, then God will pour out His blessing upon you. Ephesians chapter 3 verse 20. Now unto Him. Are you ready? Amen. Now unto Him that is able to do exceedingly, abundantly. Are you ready? Above all, what you ask or think, according, are you ready? According to the power that works within you. There is power working inside of you. Na minsan napaka-imposible ang mga bagay, but faithful is He who promised. Pastor Carl, hindi po matapos ang 2025. Yung motor mo na mahirap umandar, nandyan pa rin yun. Tulak na. Pero magkakaroon ka ng 4 wheels. Hindi po si Pastor Don ang nangangako. The Word of God promises. Now unto Him that is able. Who is able? It is God. Sir, pag-retire mo, sir, nakikita ko magkaroon ka ng maliit na Cessna plane. Magkaroon ka ng maliit na yate. Because faithful is He. Yes. Amen. Who promised? Now listen very carefully, Proverbs 13. A good man will leave inheritance to his children's children. Yes, sir. Bakit mahirap tayo ngayon? Hindi ko sinasabi masasama yung magulang natin. Yung good na ibig sabihin, hindi magaling dumiskarte, hindi magaling sa negosyo yung mga magulang natin. May kausap ako. Kayo wala naiwan na legacy. Walang naiwan mga kapatid ko na mana.